Hello po! Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Muli po, tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong impeachment ulit na fishing expedition at pagwawaldas po ng perang taong bayan di umano. Katulad po nito, pilit po nilang pinasasama at ginagawan po ng issue yung sinasabi pong walang kamatayan na 11 days na paggamit po ng confidential intel fund. Pero sa katotohanan po at sa batas ay hindi naman po ipinagbabawal na gumastos ka ng 11 days sa iyong confidential intel fund. Hindi po ba? Ito po, painggan po natin muli si Attorney Powa sa pagtatanong niya po sa kanila pong witness na napakarami na pong kasinungalingan ang ginagawa sa taong bayan. How much kaya ang pakinabang di umano? Ito po mga kababayan, umpisa na po natin makinig at manood. 这边海啸 the original copy of the document and someone testifying there too. We submit, Your Honor. Please proceed, counsel. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na magkaiba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yan. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, Circular Can 92-3. you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts, may be impractical pagdating po sa confidential Can we operation. ask counsel, Your Honor, to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, counsel. Tama po ba? Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama po ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. Witness would have been able to answer. Witness may answer. Given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po.
Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum, yes Lump po. sum. Opo. At based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maaari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po? Yes po. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. Wala masama kasinungalingan nila. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because- Your Honor. This is a blanket he is saying, and so therefore, Bista. there is compliance here. Bistado I'm Be na asking- kasi. particular. Thank you. I appreciate po What does the... counsel for respondents say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Tama. Just on that part. Based on the documents, si SDO yung payee ng cheque and yung nag-encash nung Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama po ba? Based on this, based on the documents submitted, yes po.
Provision po, yes. Tama po. Eh, tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay nire-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? The original copy of the document and someone testified. Grabe, no? Ano impeachment? Ano nilabag na batas at probisyon ng Vice President para ma-impeach? Unang-una, ang confidential fund hindi pwede mag-leak. Bawal yan. I-leak mo ang confidential fund. Lalong-lalo yung mga asset mo dyan. Yung mga ginagamit mo dyan na nakakapasok at pinapapasok mo sa grupo ng masasama. Lalong-lalo sa mga makakaliwang grupo. Mga terorista. Hindi po ba? At yung mga pulburon lord. Hindi po ba? At syempre, yung mga politikong korap. Bawal na bawal mag-leak. Pero ang gusto po nila ay mag-leak. Gusto po nilang i-leak kung sino-sino po ang gumagamit ng confidential intel fund ng Vice President. Ang kanyang mga ginagamit na mga asset. Ang kanyang mga sinasabing mga investigador. At hindi naman pala bawal sa batas at probisyon na gamitin ng confidential intel fund ng 11 days. Pero pinasasama po nila na nagamit daw po ng 11 days yung confidential intel fund ng Vice President. Nakita nyo po? Wala pong inilabag na batas ang Vice President. Wala. Sumusunod po siya. Kung ano ang batas, kung ano probisyon, at kung ano man nakalagay sa pinagbabawal ng batas. Wala po siyang nilalabag. Hindi po ba? At yung sinasabi rin nila, mga kababayan, na ang paggastos daw po ay hindi tama. Paano mo masasabing hindi tama? Mga kababayan, hindi mo pwedeng sabihin yung mga tao dahil kailangan mong pangalagaan ang kanila pong seguridad. Hindi po ba? Pero pagdating po rito, parang gusto po ibuyang-yang na lahat. Para puro sasabing fishing expedition. Humahanap lang po sila ng ebidensya. Akala nila'y makakakuha sila ng ebidensya dito sa Office of the Vice President. At ang nakapagtataka, ang lahat po ay may confidential intel fund na ubod ng laki. Ang PNP, hindi po ba ang AFP, gumagamit po ng mga asset nila yan, na mga investigador nila yan, na binabayaran. Kahit po mga pangkaraniwang tao, ginagagamit po nila para po magmanman sa mga masasamang tao. Binabayaran yan, pinapakain. Pagka nagkakasakit, binibilang pa ng gamot yan. Napaka-importante po yan. Hindi lang naman po, kailangan bayaran mo, kailangan alagaan mo rin. At kailangan din po, may mga tirahan din po yan dahil iba-iba po pinupuntahan yan. Ginagastusan mo yan, pati tirahan. Hindi po ba? Kaya magastos po yan dahil kukuha ka ng impormasyon sa kalaban mo. Yung kalaban mo na nagpapabagsak sa gobyerno,
Di po ba? Matinding trabaho po yan. Risk po yung trabaho na yan. Pero pagdating po dito sa mga tao, palibasa po, sila ang tinatrabaho ng confidential intel fund ng Vice President, kaya natatakot sila at gusto nilang malaman kung sino-sino ang mga asset ng Vice President. Hindi po ba? Para po ma-aware silang lahat. At kasama na rin po rito ang pagpapabagsak at paninira at sirain ng kredibilidad ng opisina ng Vice President na malabo naman pong mangyari, malabong mangyari sa sabaw ng pusit na ang Vice President ay masisira nila dahil wala pong nilalabag ang Vice President at naaayon po lagi sa batas ang kanyang tinatrabaho dahil isa po siyang abogado. Hindi po ba? At ganyan din po kagaling ang kanyang mga abogado. Hindi po ba? Kaya puro kasinungalingan at wala naman pong kasaysay-saysay at kalatoy-latoy ang nagiging hearing at puro pagwawaldas at pag-uubos lang ng pera ng taong bayan ang ginagawa pong fishing expedition ng mga taong ito, lalong-lalo po ng House of Representatives. Imbis po na ang asikasuhin ay ang problema ng bayan at ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa sa kasaysayan, massive korupsyon, ay ayaw na ayaw nilang tutukan at dapat po yan ay tinututukan. Hindi ang opisina ng Vice President, mga kababayan. At basag na basag po silang lahat sa mga sinabi po ni Attorney Powa. Wala po lahat. Wala, sablay na sablay. Pati po sa paggamit ng confidential intel fund, i-impeach mo ngayon? Palalabasin mo? Hahanapan mo yung mga tao na yan? Sige nga. Kung gagawin po nila yan, na yung confidential ng mga tao at paggamit ng confidential fund, una nating buksan ng sa Pangulo. Pagka ganyan po ang ginagawa nyo. Hindi po ba? Dahil pagka ganyan po sa Vice President ang pinipilit nyo, napakaliit ng kanyang confidential intel fund, hinahabol nyo yung 125 million. Paano naman po yung 4.5 billion? Hindi po ba natin nahabulin yan, mga congressman? 4.5 billion yan. Nagamit po ba ng presidente yan? Kung ganyan ang gusto nyo mangyari sa ginagawa nyo sa Vice President? At sumusunod po ba sa batas sa paggamit ang Office of the President? Yung 4.5 billion? Gaano po kalaki ang ginagastos araw-araw, mga kababayan, ng 4.5 billion sa 12 buwan? Hindi po ba mas malaki ang ginagamit ng Office of the President sa paggamit ng confidential intel fund? 4.5 billion yan. Gaano po ang ginagasta niyan araw-araw? Baka po araw-araw hindi bababa sa ang ginagastos niya sa 100 million. Araw-araw hindi bababa, hindi kaya? Sa laki. Gaano kaya karami ang ginagamit na sinasabing alias? Kailangan po kasi alias ang gagamitin mo, mga investigador mo dyan, mga asset mo dyan. Alias ang kailangan, alias. Gaano kaya karaming alias? Yung 4.5 billion taon-taon ng Office of the President. Nagtatanong lang tayo. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, hindi naman po nila tatantanan at titigilan yan. Kahit po kahiya-hiya na po sila at ang taong bayan ay dismayado sa ginagawa po na impeachment sa Vice President. Kahit po tayo dismayado, nasa script po kasi nila na kailangan po nilang pabagsakin ng Vice President. Yan po ang napakahirap. Sana po umaksyon po ang Korte Suprema sa ganito pong klaseng hearing, mga kababayan. Puro kasinungalingan at wala naman pong nilalabag ang Office of the Vice President. Sana po umaksyon naman ang Korte Suprema para po hindi na masayang at maubos ang pera, ang buwis ng taong bayan. 300 na po, ayon po sa kanila. 300 plus million na po ang nauubos dyan. Patuloy pa po yan na lalaki dahil aabutin daw po yan ng mahigit 1 taon. Grabe. Gaano po ang uubusin nila? Hahabulin mo ang 125 million, pero uubos ka naman ng bilyon? Bilyon ang uubusin mo. Dahil nga po sa pagpapabagsak lamang sa mga Duterte. Ganyan po kasama na magkaroon tayo ng gobyerno na katulad po ng sinasabi ng kanyang ate
na bangag pang sariling interes. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan at thank you po sa inyo. Sana gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po man nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. Muli po, tiis-tiis lang po tayo. At doble ingat. Bye-bye.